Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo maki-update sa women's division ng candidates at napili nating i-analyze ay sa bakbakan nila Vaishali, ang ate ni Pragnananda at ang isa sa mga leading Chinese Grandmaster Lei Tingji. Naggigit-gitan silang dalawa ni Tan Zhongyi sa taas. Ito pong si Vaishali kumbaga sa mamumuwing na lang ito eh. Itong si Lei Tingji dapat solid ang laro niya para may pag-asa siyang siya uli ang haharap kay World Women Champion Ju Wenjun. Bago natin simulan ang pag-aanalisa, ay atin munang tignan kung sino ba ang cute na batang ito mga kamatsas, ha? Comment down below. Naka-wear ng kamatsas jacket, oh. Sino kaya tong cute na batang ito? Oh? Ayun, ganda naman, kamatsas sa likod, oh. Oh, ayan ha, comment down below. Sino ba yan? Okay, ang ginawa ni Vaishali nag-E4, C5 si Lei, Sicilian, gusto talagang manalo. Bishop B5 Rosolimo, Knight D7, Bishop A4, interesting. Pero lumabas po ay canal attack na ang tawag dito. Ayon sa chess.com opening database. Knight F6, threat ang E4 pero kinaslingan lang, nag-E6, Rook E1. Pero teka muna mga kamatsas, no, para maliwanag, bakit kaya hindi kinapture ito ni Lei? Ano laman? Tingnan natin sa computer engine. Rook E1. Pag nag-Knight F6, D4. Pag nag-E6, D5. Ganun ba kabilis talaga? Ay, oo nga, no? Makaka-istorbo ka agad. Pag nag-E5, may Knight takes E5. Ganun pala kabilis ang istorbo niyan. Pag nag-D takes E5, Rook takes E5, Bishop E7, force, and D6. Hindi makagalaw ang Knight kasi nga nakapin. Delika din kagad, losing kagad ang black dito. Kaya ang recommend ng engine sa continuation after Knight takes E5 ay mag-Bishop E7 na lamang para matakpan. Tapos magda-Knight F3, Castle, and C4. Space advantage ang puti lamang. Okay? Balik tayo sa E6 lang, Rook E1, Bishop E7 at nag-C3, magdi-D4 na, bubuuhin ng sentro ng castle, D4, Queen C7, Knight BD2 at yan ang maagang novelty sa bakbakang ito. Dahil sa mga nagdaang laban, ito na po ang tinaray, nag-E5. Okay? Balik tayo sa Knight BD2, Rook D8, nag-E5, halos hawig lang ng old line. Knight D5, kinapture ang D6, Bishop takes, Knight E4, Bishop F8. Binigyan ng markang bad move ng computer engine ang tira na yan. Napasobra daw ng atras. Dapat ay sa E7 lamang. Bakit? Ano ang mayroon sa pagkakaatras ng todo? Mayroon kasing Bishop G5, good move. Yun ang diferensya na ang Bishop nasa E7, walang tempo Bishop E7. Nag-F6 ngayon, na-provoke na gumanyan, Bishop H4. Ang problema dito ay humina ang E6 pawn. Tatargetin yan hanggang dulo. Pero maaari nyo maitanong mga kamatsas, Coach, ba't kasi nag-F6? Paano kung mag-Rook E8 lang? Ano ba ang problema niyan? Magdi-D take C5. Pag nag-Bishop take C5, Bishop H4, tapos magbi-Bishop G3, ayan, marami pang paparating pero delikado sa evaluation bar, tumataas oh. 'Di ba? Parang loss of tempo kasi yung Rook D8 tapos magro-Rook E8. Nakapin pa. Yan ang diferensya sa usapang posisyonal. O, balik tayo. Kaya nag-F6, Bishop H4, kumapture sa D4, C takes D4, bad move din. Ang na-miss dito ni Vaishali ay Bishop G3 pala muna. Na halimbawa, mag-Queen B6, magda-Knight takes D4. Knight ang pang-capture at may pressure sa E6. Magda-Knight C5, capture, and Queen H5. Malalim pa ito mga kamatsas at malayo-layo pa pero garantisadong lamang ang puti. Okay, balik tayo. Nag-C takes D4, Knight 7 B6, brand X move. Ang branded daw ay Bishop to B4 at takihin ang tore. Pag nag-Rook A2, then Queen A5. Okay? Yan ang mga accurate moves pero nag-Knight 7 B6, Bishop C2, Knight C4, tineret ang pawn, nag-Bishop G3, counter threat, Knight D6, sinangga ng Knight, ha? Rook C1, ayan, simple lang pero matindi ang threat. Knight takes, then Bishop takes H7, kuqueenlesen si Lei, umiwas, Queen B6, kumapture na, capture, and nag-Queen D3. May ulo, may buntot, nako, delikading mga kamatsas. Nag-G6, Bishop B3. Para mapagtakpan din yung paparating na Queen takes B2 at the same time tuloy pa rin ang pressure lalo na sa E6 pawn.
Nag-bishop B4 ng istorbo muna. Rook ED1, A5 para mag-A4 at nag-knight H4. Questionableng tira sa computer engine yan. Dapat daw ay A3. Paalisin ng bishop. Bishop D6, tapos knight D2, pupunta sa C4. Ayan, yan ang mga paparating na malakas na gagawin ng puti. Pero hindi yan ang ginawa. Nag-knight H4, King G7. Tamang duda rin dito si Lei na baka mamaya mag-sacrifice nga sa G6. King G7 muna, A3, Bishop D6, Knight F3 bumalik, Bishop D7, kinapture-capture na, at nag-Knight D2. Ayun na nga, paiikuti na nga ang Knight. Bishop C6, Knight E4, Queen F4, and nag-Knight C5. Threat ang pawn sa E6, Rook E8 depensa, Rook E1 dinoble ang atake, at nag-Rook A D8. Ayun. Para yung tulog na tore ay mapakinabangan sa sentro. May pressure pa sa D4. At dito nag-Queen H3. Tinireplay ang atake sa E6. Tanong, bakit hindi kinapture yung pawn sa E6? Double yan. Kakapturin lang yan pag kinapture. O boss, dapat matalas ang mata natin sa mga bitin-bitin or 10 bits kung tawagin natin. Balik tayo sa ginawang Queen H3, F5, binarhan. At nag-Rook A D1. Ops, teka muna. Kakapturin na yung pawn sa E6, napabalik Queen D6 dinipensahan. Bad move. Dapat daw po ay Rook ang pangdepensa at dyan na ang Queen. Wag nang alisin pa. Ang ganda na ng forma ng Reyna dyan eh. Nakakailang na yan. Nasa loob na ng teritoryo yan eh. Kumbaga, yun ang question ni Stockfish, no? Bakit binalik? Nag-Knight D3, ililipat ang Knight sa strong square, E5, Knight F6, Knight E5, Bishop E4, Queen C3. Tineret ang pawn sa A5, B6 dinipensahan at nag-F3, Bishop D5, Bishop A4 atake, Rook F8 umiwas, Rook C1, and Rook C8. Nineutralize ang C-file kasi papasok na po ang Queen dyan. Makakabulabog yan sa black. Obligadong sabayan at nag-Queen D2. Ayan. Pwede kayang isabay ang Reyna sa dalawang tore. No? Interesting, pero ang problema kasi ng puti, yung isolated D4. Delikado, baka bumagsak. Kaya nag-Queen D2, Rook F D8, Rook C3 para pagpapatungin. Ayaw ng pagpatungin, tinagpas na yan. Queen takes, Bishop B7 para may pangsalubong sa C-file, Rook D1, Rook C8, Queen E3, Bishop D5, King F2. Abang-abang si Vaishali. Queen B8, mag-B5 at nag-Rook C1, palit-palit, Queen D8 at nag-Queen E3. So, abang-abang, halos equal lang din ito. Queen C3, Queen C7, sorry, at nag-Queen C3, Queen D8, Queen E3, Queen C3, nag-iba dito si Vaishali. Kasi mukhang papayag na sila kung tablay, pabalik-balik, Queen D8 and Queen C3. Pero naisip dito ni Vaishali, teka muna, parang ako yung may atake dito ah. H3 and mag-G4. Nag-Queen D8, G4 na, F takes, H takes, Bishop B7, Bishop B3, atake sa pawn, Bishop D5, Bishop A4, Bishop B7, Bishop B3, Bishop D5, Bishop C2. Paasa itong si Vaishali, ano? Parang makikipagtabla tapos sa pangatlong tira, mag-iiba. Ayan, paasa effect. Nag-Knight D7 para ma-neutralize ang Knight, kinapture-capture, ginamit ang square E5 para maka-atake, King G8, nag-King G3. Ayan, paunti-unti lang. Queen C6, Bishop E4. But still, the evaluation bar, tabla pa rin, equal pa rin ang sinasabi. Capture, King F7, yun lang mga kamatsas. Kita nyo yung pag-angat ng evaluation bar? Dapat daw ay H6. Nakakailang lang. Paano kung mag-Queen F6? May Queen takes E4. Hindi nga pala pwede yan. May iiwanan yung pawn. So, H6 lang pala para walang G5. Kasi, pag King F7, natirahan ng G5, good move. Bakit po good move? Itong G5 na yan, pangsangga lang yan sa G6 and H7. Mangyari, 2 pawns, isang pawn lang ang katapat. Di, in effect, 1 pawn daw ng block dito. Nag-Queen C1, bumalagbag na si Lei. Atake, gulo-gulo, check, gulo-gulo, pero hindi pa rin po nagustuhan dito ang tira na yan. Dapat daw ay Queen C8. Ayan. Dito po mga kamatsas, ano kaya after Queen C1 ang excellent, brilliant move na binitawan ni Vaishali, tumbok sa computer engine at talagang nakuha niyang maintain ang pagka-decisive advantage sa evaluation bar. Pag-guess ko sa inyo sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin.
Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Queen F4 check. Exchange. Capture persado. Yung palang ganito ay king and pawn ending. Pantay ang mga pawns. Kagaya ng nasabi ko kanina, itong G5 katumbas lang ng 2 pawns. 1 pawn down in effect. Nag A4, king E5, king E7, nag D5, capture. Sinuko na po ni Lei. Bakit po? Kasi halimbawa, pagpalagay natin mag B5, mag D6, king D7, king D5. O di king move. King D8, king E6, king E8, D7 check, king D8. Ito po ititira niya, no? Magki-king D6. Stillmate! Hindi po, may mga pawn moves pa. Mag-B4 yan, kakapturein, A3 capture. Up! Tira ka na. Pag nag-H5, end pasant capture, G5, H7, G4, H8, kahit tori na lang, matchakaw. Matchas na matakaw. Okay po, yan, no? Nadali si Lei. Ang sakit. Napakasakit, Kuya Eddie. Sakit naman. Bakit po? Ito standing. Kung sino pa yung nasa bandang ibaba na kapuwing pa. Ayan, no? Nangunguna na ngayon si Tan Zhongyi. 1 point ahead na kay Lei Tingji. Last round na lang. Itatabla na lang po ni Tan Zhongyi. Ngayon, kung matatalo si Tan Zhongyi, sino ba last round ni Tan Zhongyi? Sa round number 14, Tan Zhongyi, kalaban niya si Muzichuk. Wala, nasa baba na rin si Muzichuk eh. Tabla, okay na dito. 'Di ba? Ang kalaban naman ni Lei Tingji, si Koneru Hampi, mabigat pa rin. Wala na. Kung matatalo ni Muzichuk si Tan at si Lei naman mananalo kay Koneru Hampi, magta-tied sila, 'di ba? Maglalaban pa ngayon sa tiebreaker match. O 'di ba? Maganda. Thrilling. O pero practical at realidad tayo pumunta. Mukhang pag naitabla ni Tan Zhongyi, tapos na. Okay? Chinese ulit ang maglalaban sa World Championship. Talagang ang lalakas sa mga Chinese sa women's division, mga kamatsas. Talagang malakas. Parang yung tinignan natin kanina. Sino ba yung tinignan natin kanina? Parang si ano, no? Parang si ano, no? Okay, where's kamatsas jacket? Very proud po ang kamatsas, ha? Malupay. Sino kaya yon? O, comment down below, mga kamatsas, ha? Maraming salamat. Yan po ang update natin dito sa Women's Division. Abangan natin ang kapanapanabik na round number 14 kung may pag-asa pa ba si Lei Tingji or mamamaalam na and go for Tan Zhongyi to against World Women Champion Ju Wenjun. Salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.